y'all? I'm CJ Lane, and y'all watching PBA Drafting TV. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya kung nagustuhan niyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-Draft Room! Welcome back po mga ka-Draft Room. Halos 2 buwan na lang ay draft na uli, kaya unti-unti ay nakakakita na tayo ng mga possible prospects sa PBA D-League at NPBL. Nagsisimula na din ang PBA Playoffs, kaya't malapit na din natin makita ang magiging final order ng ating draft this year. Ito na nga po, sisimulan na natin. Sa first overall pick, Converge selects Justin Baltazar. Nag-leak na ang balita na kung sa Fiberexers mapupunta ang first overall pick ay sasali na talaga ang franchise player caliber big man na si Balti. Halata din kay Coach Aldi na nagtatank siya this season para ma-secure ang first overall pick. Kaya't ngayon na sure na sa Converge ang top pick, ay worth it naman ang naging paghihintay nila dito dahil magkakaroon na sila ng possible best twin tower sa PBA na Arana at Balti. Sa second overall pick, Blackwater selects Cedric Berfield. Patuloy ang pagre-rebuild ng bossing this season dahil halos karamihan ng kanilang mga veterano ay binitawan na nila. Kaya't para sa patuloy na pagpapalakas ng kanilang roster, ay dapat kunin nila dito ang NBA G-League caliber na si Berfield. Magkakaroon na ng another go-to guy scorer si Coach Jeffrey na pwedeng magpapasok na sa kanila sa quarterfinals. Imagine na lang kung gaano ka-deadly ang scoring backcourt tandem ng Nambatak at Berfield. Sa third overall pick, Terra Firma select CJ Lane. Kitang-kita naman na isa pa din sa weakness ng Jit ngayong season ay ang kanilang inside game. Dahil sa kawalan ng post-up threat, karamihan pa sa kanilang mga centers ngayon ay stretch big man. Kahit saktong gamitin nila ito sa 6'10" athletic behemoth na si CJ na pwedeng maging go-to inside threat ni Coach Cardell next season. Sa fourth pick ng first round, Raynor Shine selects Pico Zoom. Kahit sabihin natin nakakuha na ng 2 big man ng Elasto Painter sa last draft, ay mahirap pa din palagpasin ang former NCAA MVP sa pick na to. Dahil bukod sa dagdag post presence ay may reliable outside shooting din si Gozum na talagang pasok sa sistema ni coaching. Imagine na lang kung gaano kalalim at katalented ang magiging young big man rotation ng Ross na Datu, Villegas, Gozum at Santillan. This pick ay originally sa token text na napunta sa Blackwater at ngayon ay sa Raynor Shine na dahil sa Nambatak trade. At ang pick nila dito ay si Justin Gotang. May ilang wing players ng Elasto Painters ang sumibol ngayong season, gaya nila Sean Ildefonso, Jonard Clarito at Adrian Notum. Kaya't kung makukuha nila dito si Gotang, ay magiging malaking upgrade ito sa kanilang wing rotation. Pwede rin maging successor ni Norwood itong si Gotang dahil sa kakayahan ni Justin mag-point forward at pagkakaroon din ng superb athleticism. Sa 6th pick, NLEX selects Kai Balungay. Talagang lumakas ang firepower ng Road Warriors na nakuha nila si Bolik. At sa pag-pick ng mga talented wing rookies, ngunit kitang ang weakness pa din nila ay ang kakulangan sa mga consistent scoring big man. Kahit para lalong maging formidable ang NLEX next season, ay dapat makuha nila dito si Kai. Dahil magkakaroon na ng karelyebo si Sean Anthony sa rebound at hustle at talagang mas tataas talaga ang ceiling ng NLEX. Sa 7th pick, Northport selects Evan Nelly. Solid na ang wing rotation ng Batang Pier at may glimpse sa potential din ng kanilang mga young hustle big man. May ilang decent game din naman ang mga point guards nila na sila Pranyo at Chris Rosales. Ngunit wala silang starter caliber point guard. Kaya pwede nila kunin dito ang high IQ guard na si Nelly na pwedeng pumalit sa iniwang slot ni Bolik at maging point guard of the future ni Coach Bonitan. Sama pa ang championship experience ni Evan na pwede niyang madala sa Northport. Sa 8th pick, Phoenix selects Ben Phillips. Solid na this season ng wing at guard rotation ng Super LPG Masters. At pwede naman nila i-upgrade ang kanilang manipis na big man rotation. Madadagdagan ng size ang undersized na frontcourt lineup ni Coach Jamite at mas magiging formidable ang kanilang interior defense. Bukod pa dyan, ay may outside shooting din si Ben gaya ng mga current big man ng Phoenix. Sa 9th pick, Meralco selects Lawrence Domingo. Every season ay lagi naman nagko-compete ang Meralco dahil sa kanilang balanced lineup. Medyo lumalim na ang center at guard rotation ng Bolts, pero kung kukuha sila ng prospect this draft, ay dapat PBA ready na ito at pwede silang tulungan makakuha na agad ng kampyonato. Kahit saktong kunin nila dito ang veteran na si Domingo.
Imagine na lang ang energy at hassle na magiging frontcourt duo ng Hadji at Domingo. Sa 10th pick ng first round, Ginebra selects Kobe Paras. Currently ay injured ang dalawang athletic wing starters ng Genie Kings na sina Jeremiah Gray at Jamie Malonzo. Kaya habang naghihintay sa recovery ng dalawa, ay saktong gamitin nila ang pick na to sa tall at athletic wing din na si Kobe Paras. Right away ay magkakaroon ng another tall wing option si Coach Tim na mas lalo magpapalalim ng kanilang wing rotation once bumalik na ang dalawang field-up. Sa 11th pick ng first round, Magnolia selects Jerome Lastimosa. Currently ay medyo bumaba ang drop stock ni Jerome dahil sa kanya ACL injury. Bukod pa dyan, ay pwedeng malalim ang drop na to kaya't posibleng umabot dito ang talented point guard. Pero once makarecover na si Jerome, ay magkakaroon ng possible best point guard rotation sa buong PBA si Coach Chito ng Baroka Halalo na Lastimosa. Sa 12th pick, San Miguel selects Brandon Ramirez. Kung loaded na ang Ginebra, ay mas loaded ang roster ng Beermen. Pero dahil may first round pick sila, ay pwede nila gamitin ito sa top prospect sa PBA 3x3 na si Brandon. For sure, ay magagamit agad si Ramirez ni Coach Galen dahil bukod sa injury prone na si Vic Manuel, ay mas maaasahan ang post-game at outside shooting ni Brandon compare kay Rodney. Magiging malaking compliment sa inside game ni Junmar ang stretch shooting ni Brandon. This first pick ng second round ay originally sa Converge, pero ngayon ay Rainer siya na. Ang pick nila dito ay si LJ Gonzalez. Isa din sa manipis pa sa rotation ng Elasto Painters ay ang kanilang point guard depth, kaya't saktong kunin nila dito ang King Tamaraw. Most likely ay mag-thrive agad siya sa sistema ng Rainer Shine. Dahil bukod sa kaya niyang punan ng slot na iniwanin ng bata, ay ang mga buo ang loob gaya ni LJ ang mga laging hinahanap ni coaching tuwing kumukuha ng prospect. This second pick ay original sa Blackwater, pero ngayon ay sa Northport na. At ang pick nila dito ay si CJ Cancino. Masasabi kong strength ng batang Pierre ngayon ay ang kanilang wing rotation. Ngunit mahirap palagpasin si CJ sa pick na to kung sakaling available pa. Pero kung crowded talaga magiging wing rotation ng Northport, ay pwede i-slide ni Coach Bonnie si CJ sa point guard position na ginawa niya din before nung UST days niya. Sa third pick ng second round, Terra Firma selects Mark Nonoy. Nakapag-upgrade na ang jeep ng kanilang center, kaya pwede naman nila gamitin ang pick na to sa isang guard at saktong kunin nila dito ang fastest prospect sa class na ito na si Nonoy. Imagine na lang kung gaano ka-deadly ang points guard tandem ng Nonoy at Chongson. Sa fourth pick, Rainer Shine selects Gio Chu. Unti-unti ay nakakabuo na ng young formidable squad si coaching dahil sa drafting. Kaya para mas madagdagan ang size ng center rotation ng Elasto Painters, ay pwedeng kunin nila dito ang 6'9" stretch big na si Gio na may outside shooting din na sakto talaga sa sistema ng Ross. His pick ng second round ay original sa Token Text, pero ngayon ay sa Blackwater na. At ang pick nila dito ay si Tsutomu Tateshi. Unti-unti ay lumalaki na din ang lineup ng bossing, lalo sa pagkakadagdag ni Hopia at Justin Chua. Pero kung maidadagdag pa nila ang 6'9" stretch big na si Tateshi, ay mas lalo magiging formidable ang frontcourt ni Coach Carriazo next season. This 6 pick ay original sa NLEX, pero ngayon ay sa Northport na. At ang pick nila dito ay si JP Maguliano, isa sa mga may pinaka-undersize at batang frontcourt rotation ngayon sa PBA ang Batang Pierre. Pero sila din ang isa sa may pinaka-promising young big man rotation gaya nila Calma, Lucero at Flores. Kahit sakto ang hustle at energy ni Maguliano para sa Northport na halos karamihan din ng big man ay galing sa NCAA. The 7th pick ng second round ay original sa Northport, pero ngayon ay sa Ginebra na at ang pick nila dito ay si Kurt Grayson. Nagkakaedad na si Tenorio, kaya't bilang paghahanda sa retirement nito, ay pwede nila i-consider dito ang 3-time NCAA champion na si Grayson. His 8th pick ay original sa Phoenix, pero ngayon ay sa Converge na at ang pick nila dito ay si Simon Sandagon. Madaming surprise pick ang ginawa ni Coach Ayo sa last draft, kaya't di na din ako magugulat kung kunin niya dito si Sandagon na may similarities din ang hassle sa second round pick nila last draft na si Brian Santos. Sa 9th pick ng second round, Meralco selects DJ Mitchell. May umuugong na balita na nasa trading block na daw si Newsam. Kahit in case mangyari ito, ay pwede nila i-consider maging fallback ang possible best shooter sa class na to na si Mitchell. Sa 10th pick, Ginebra selects Vince Magbuhos. Dahil sa loaded lineup ng Gene Kings, ay di na tayo sure kung gagamitin pa ni Coach Tim ang pick na to. Pero kung sakaling gamitin nila ito, ay pwede nila i-consider dito ang stretch big na si Magbuhos na may similarities din sa current rookie nila na si Ralph Cook. His 11th pick ng second round ay original si Magnolia, pero ngayon ay sa Converge na at ang pick nila dito ay si Francis Escandor. Maliban sa pagtatanking para makuha ang top pick,
ay nag-trade din ng Fiber Rectors para makakuha ng ilang second round picks. Kahit dahil nakakuha na sila ng dalawang big man, ay pwede naman nila gamitin ang pick na to sa isang shooter na may championship experience na si Istanbul. This last pick ng second round ay original sa San Miguel, pero ngayon ay sa Converge na, at ang pick nila dito ay si Jarrett Brown. Patuloy na nagdadagdag si Coach Ayon ng mga young prospects na galing sa winning schools, kaya pwede naman nila gamitin ito sa former Blue Eagle starting point guard na si Brown. Malapit nang matapos ang PBA season, kaya expect natin anytime soon na may mga overseas players ang biglang magde-declare na o ibang current UAAP at NCAA players ang mag-skip ng kanilang final year. Hanggang sa susunod na lang mga ka-Draft Room.